mabilisang video para dito sa Xiaomi Pad 8 Pro. Ito yung elite flagship tablet ng Xiaomi ngayon. This is a powerful device para sa mga pros na kailangan ng extrang performance sa Android tablets nila. 9,200 mAh battery, pang malakasang quad speaker setup, 3.2K display na may 144Hz refresh rate at naka-flagship Snapdragon 8 Elite chip. So hindi lang to pang malakasang productivity, palag-palag din for gaming. So ano yung catch? Pag-usapan natin. Check natin saglit yung build at design. Unang hawak ko dito, premium build din talaga with their metal unibody design. Pero honestly, hindi na siya nakakagulat since kahit naman yung mga previous Xiaomi pads natin, maganda na rin talaga yung build quality. So mas na-impress ako sa nipis nito considering nga na may 9,200 mAh battery tayo. Nasa 5.2mm din lang, mas manipis kumpara sa last year's Pad 7 Pro. Kahit pa mas malaki yung battery ngayon, mas magaan lang din at 485 grams. 3 colors yung available, gray, blue, and pine green. Maliit na Xiaomi logo lang sa gilid, so simpleng-simple lang yung design. Manipis na camera module. Mas ma-appreciate nyo kapag nakita at nahawakan nyo ng personal. So mas okay kung mabibisita nyo to sa stores. But kung ako ang tatanungin, panalo yung build at nipis nitong Xiaomi Pad 8 Pro. Now, pag-usapan naman natin yung battery at real-world usage ulit yung ipapakita ko sa inyo dito. Ipapakita ko sa inyo yung magiging paggamit ko sa kanya. Susubukan ko siyang gawing laptop replacement para sa trabaho ko and entertainment device na rin, syempre. Habang ginagawa natin yan, lalatag ko na rin yung magiging experience ko pagdating sa performance, kamusta yung display, yung speakers, yung PC level experience na sinasabi nila, at iba pa. Okay, so start ng araw natin, 6:30 AM. Ilalakad ko muna yung dog anak ko. Siyempre, hindi ko madadala yung tablet dyan. So, charge ko na lang muna to. Breakfast time, fully charged na yung tablet. Manonood sana ako ng YouTube videos. Kaso, humina na naman yung mobile data sa amin at hindi pa rin kami nakakabitan ng internet. So, nirekta ko na lang muna sa paggawa ng script sa labas. 9:22 AM, 99% battery pa tayo. Sulat na tayo ng script gamit ang Google Docs. Open ng notes, ng Chrome, pang research. Dito, nagamit ko yung split screen feature nila. Useful din talaga to para sa mga ginagawa ko. At meron tayong keyboard na gamit. Typing experience ko dito is good. Ito yung normal keyboard case lang nila. May mas magandang version pa, yung Focus keyboard na may floating design. Parang iPad keyboard design. Mas social tignan. Backlit, tsaka may trackpad na rin yon. So kung bibili kayo ng keyboard, mas marerecommend ko yon kahit na mas mahal. Kasi yun yung magbibigay sa atin ng PC-like experience talaga. Unlike dito na nakakapag-type naman ako ng maayos, pero since wala ngang trackpad, pumipindot-pindot pa ako sa screen just to scroll up and down tsaka mag-navigate. 11:07 AM, after ng mga ginawa, may 87% battery pa. Break muna tayo para mag-ayos at papasok na kami. Nag-Facebook muna pala ako and napansin ko dito na hindi pa rin maganda ang scaling ng Facebook sa Android tablets. So not ideal pa rin for social media browsing. May mga images na hindi napapakita ng unless pindutin na natin. After mag-lunch at mag-ayos, 12:42 PM, 85% battery pa. Pasok na ako sa office. Pagdating ko doon, lunch break ng mga kasama natin. So, nakipaglaro muna ako ng Mobile Legends. Eto na rin yung ginamit kong device kahit na malaki. Medyo mahirap abutin yung mga on-screen buttons. Pero, syempre, kami pa rin ang nagwagi. MVP pa ako dyan. Mahihina kalaban. Also, alam kong may mga magko-comment na ML lang naman yan eh. Siyempre, smooth yan. Kaya yan. True, pero eto na lang din kasi yung nilalaro ko sa Android device. Day in the life ko kasi to. Life ko. Hindi naman life mo. Then mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung separate game test natin para dito na may kasamang graphic intensive titles. Pero kwento ko muna yung performance ng device sa aktual na paggamit ko. Actually, ito expected na rin naman kasi nga malakas na chip pa rin talaga ang Snapdragon 8 Elite. Kahit pa sabihin na hindi siya yung latest 8 Elite Gen 5, very smooth yung experience, very responsive, maning-mani lang yung mga productivity apps for my workflow. Hindi na parte ng trabaho ko yung video editing pero sinubukan ko lang ding mag-CapCut, try lang ng mga effects, transitions, captions at scroll ng timeline. Very smooth experience din. Syempre, depende pa rin yan sa bigat ng ine-edit mo pero masasabi ko na uubra din talaga to sa mga starting vloggers at
Overall, solid performance yung makukuha natin dito sa Pad 8 Pro. Take note nga lang na yung type of RAM and storage ay iba-iba depende sa configuration na bibili natin. So kung gusto nyo ng faster RAM and storage speeds, yung mas mataas na configuration ang dapat mong kunin. Pakita ko na rin yung benchmark scores at game test results. Ang Tutu benchmark score natin ay lagpas 3 million points. Tapos eto naman yung average FPS sa mga games na sinubukan namin. Walang problema sa mga less demanding games, sagad 120 FPS average sa Mobile Legends, CODM parehong MP and BR modes 120 FPS average din. Hindi nag-init sa parehong titles na yan. Genshin Impact at highest settings, sagad 60 FPS average din yung nakuha namin, and very impressive dahil hindi umabot ng 40 degrees yung temperature sa harap at likod. Sa Wuthering Waves medyo nahirapan, 58 FPS pa rin naman yung average, so very playable pa rin at highest settings, pero may pagbaba sa 40-45 FPS kapag marami ng skills or marami ng effects. Umabot din ng 45 degrees Celsius yung max temperature dyan, na sa totoo lang goods pa rin naman, lalo na kung ikukumpara natin sa temperatures na nakukuha ng mga flagship gaming phones. So sinasabi ko lang din na mas nabibigatan to dito sa Wuthering Waves. 4 PM ang uwi ko, pero nag-download muna ako ng mga TV series and movies dahil nga walang internet sa amin. 3:51 PM, nasa 62% pa yung battery, and nag-speed test na rin muna ako. May Wi-Fi 7 support itong Pad 8 Pro. Naka Wi-Fi 7 router din kami sa office at eto yung resulta. Pag uwi ng bahay, tambay muna sa labas. Nanood ako ng isang episode ng Percy Jackson at isang episode ng Kaiju number 8. At dito ko naman nakita na solid device din talaga siya for entertainment. Nakinood din saglit yung anak ko at eto, dalang-dala pa siya. Meron tayong 11.2-inch IPS LCD panel, and I know, hindi pa to AMOLED pero 12-bit panel naman, so kayang mag-produce ng 68 billion colors. We have Netflix HDR10 support, Widevine L1, Dolby Vision, solid for watching HDR contents. Anime din, pop na pop yung kulay. Maganda yung quad speaker setup, hanggang 200% volume yung pwede, so malakas din talaga. Para sa isang tablet hindi ako kinapos dito. High refresh rate, very smooth din kapag scrolling ako at navigating sa home screen. 120Hz most of the time, so yung 144Hz ay para sa mga supported apps lang. Touch responsiveness nung gaming ako, wala rin problema. At meron nga rin palang external display support na magagamit mo sakaling may presentations ka. However, kahit na magandang display quality overall, kailangan ko pa rin sabihin na same display specs lang din to sa last year's Xiaomi Pad 7 Pro. Same size, same resolution, brightness, smoothness, and responsiveness. At tingin ko, mas magi-stand out pa to kung AMOLED panel na ang nilagay nila this year. Alam ko naman na pricey yung mga tablets natin na naka-AMOLED panel, but since this is the Pro or yung Elite flagship tablet ng Xiaomi, syempre mas magiging tempting pa kung naka-AMOLED na. Balik tayo sa araw ko. Nakalimutan kong sabihin na naka-max brightness, max volume kami nung nanonood sa labas. Nasa 20 plus minutes din yung isang episode ng Kaiju, tapos 40 plus minutes naman yung Percy Jackson. So natapos kami ng 6:07 PM nang may natitira pang 39% sa battery life. Dinner time at almost 7 PM. Yayayain ko sana yung mag-ina ko na manood ng bagong movie, pero anak ko ang nagwage. How to Train Your Dragon ulit for 97th time. Start kami ng 38% battery dyan. Sinagad ko ulit yung brightness and volume. And take note na almost 2 hours din tong movie na to. Actually, medyo kabado pa nga ako sa battery niyan kasi almost 30 minutes remaining pa, pero below 10% na lang yung battery. Pero natapos niya pa rin yung movie nang hindi ko binababaan yung brightness, hindi ko hinihinaan yung volume, at hindi rin ako nag-turn on ng power saver mode. 8:47 PM na tapos, may 2% pa sa battery life. Survivor itong Xiaomi Pad 8 Pro sa mabigat-bigat din na araw ko. Now, of course, dedepende yan sa kanya-kanyang paggamit natin. Sa kaso ko, hindi naman talaga kami gabi-gabi nanonood ng movie. So sa normal na araw na pang script lang and konting entertainment, more than enough na yung battery niya. Hindi siya pang 2 days na battery life, pero na-impress pa rin ako dahil nga na-survive niya yung araw ko ng work plus around 3 hours of watching movies and TV series nang nakasagad yung brightness at volume, tsaka may konting gaming na rin. 9:02 PM, chinarge ko na yung tablet ko from 2%. 67 watts of fast charging ang meron, and may included
included na rin naman na charger sa box. Na full charge siya ng 10:20 PM, so mahigit isang oras lang din naman yung charging time. Nga pala, wala rin tayo nung bagong Xiaomi Focus Pen Pro, so hindi natin madidiscuss yan dito. Nasa akin pa yung Focus Pen ng binili kong Xiaomi Pad Mini last year, and thankfully gumagana naman yun dito. Sa camera part, meron tayong 50 megapixel camera sa likod at 32 megapixel front-facing camera. Syempre, hindi naman ito yung igagala natin pang picture-picture. Pero tulad ng makikita nyo dito, sakaling kailangan yung gamitin pang picture ng mga documents or kung ano man, makakakuha tayo ng decent photos and videos actually, kasi eto ginamit ko na rin pang video habang nasa labas kami, and kaya niyang mag-record hanggang 4K 60 FPS. Ang mas magagamit natin dito ay yung front-facing camera. Eto muna yung mga pictures na kayang kunin. Not bad na rin for a tablet. At eto naman yung video quality or yung quality na maaasahan nyo sakaling may ka-video call kayo dito. Hanggang 1080p 30 FPS lang, pero sa nakikita ko dito, mukhang goods na rin yung quality for video calls, meeting with clients, katrabaho o kung sino pa man. Gamit ko nga rin pala yung tatlong built-in microphones natin dito, and malamang yan, maganda rin yung quality tulad sa mga previous Xiaomi Pads. But let me know na rin sa comments kung pasado sa inyo yung parehong audio at video. Okay, so Xiaomi Pad 8 Pro, ang presyo nito ay 38,999 to 45,999 pesos. Pero naka-promo sila ngayon para makuha na lang natin to for 35,499 to 39,699 pesos. Click nyo na lang yung YouTube Shopping tab kung interesado kayo, at pwede ring may exclusive vouchers dyan para mas bumaba pa yung presyo. Pros and cons muna tayo. Una, panalo yung performance. Kung naghahanap ka ng Android tablet na bibigyan ka ng smooth experience at yung kakayanin ang mabibigat na applications na gagamitin mo, isa talaga to sa mga dapat mong i-consider. Maganda yung display and mas mataas din yung peak brightness kumpara sa ibang mga options. Nabanggit ko yung AMOLED kanina, but yung mga ganitong tablets with AMOLED panels ay more than 50k din kasi ang presyuhan. Yung quad speakers, panalo, solid build at manipis lang kahit malaki yung battery. Satisfied din ako sa battery performance, camera, pasado, microphones, malinaw din for video calls. Solid tablet din talaga overall. Pero ito yung mga cons at mga bagay na posibleng kailangan mo na wala dito. Wala silang version with 5G support. So walang SIM card slot, wala ring micro SD card slot, wala ring headphone jack. Tapos kung bibili ka nito, sa akin lang naman, wag na yung lower variant. Kasi sa 12.512 version, hindi lang malaki, mas magandang klase din ng RAM and storage yung makukuha mo, at naka-matte glass na rin yun, so less din yung reflections kapag may mga direct sunlight na mapapansin yung medyo naging problema ko rin nung nanonood kami sa labas. Now, hindi ito yung affordable tablet ng Xiaomi Pad 8 Non-Pro yung hinahanap mo kung ganon. Pero para sa ganitong klase ng tablet, ganitong specs, para sa akin, maganda yung naging presyuhan ng Xiaomi dito, lalo na sa promo price nila sa Shopee na andyan din sa YouTube Shopping tab natin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video at let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo sa bagong tablet na to.